your eyes to God. So karon atong title nga atong pag-iskutan karon mao ang iangat ang imong mga mata diha lamang sa Dios. We're reading Bible, Psalm 121, verse 1-2. Atong basahon diri sa Salmo 121, 1 hangtod 2. Dumanda, milato ako sa kabukiran ug kamutana. Diin nagikala ang panabang. Ang among panabang nagikala sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Amen. Amen. A person was faced with the great trouble in his life. Adunay usa ka tawo nga nag-ubag sa dakong kasamok sa iyang kinabuhi. His mountainous problems pressed on him so hard that he even choked while asleep. Ang iyang problema asama sa usa ka bukid mipipilit kaniya pag-ayo mamula siya natuog samtang natulog. Then he cried out for help and realized that God, the creator of heaven and earth, was to him. Unya isingit siya og nangayo tabang og nakaamo siya nga ang Dios mao ang magbubuhat sa langit ug sa yuta uban kaniya kauban niya. Firstly, the Lord who comes working on the sea to Peter. Una ang Ginoo kinsa naglakaw sa dagat paingon kang Pedro. When Peter lifted up his eyes to Jesus, a miraculous signs took place. Sa dihang gihangan ni Pedro ang iyang mga mata ngadto kang Hesus usa ka milagro ang nahitabo. Bible says Matthew chapter 14, verse 28 to 29. Atong basahon sa Mateo 14 bersikulo 28 hangtod 29. Dumanta, unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana palakta ko sa tubig nga na kanimo. Dali ngari tubag sa Jesus. Busa nikawan si Pedro sa sakayan ug bilakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Amen. Amen. Apostle Peter saw Jesus coming on the water workings. So si Apostol Pedro ay nakita sa Jesus nga naglakaw sa tubig padulong kaniya. And then when Apostle Peter saw Jesus Christ, he could walking on the water also. Sa dihang nakita niya sa Jesus, nakalakaw kayo siya sa tubig. But when the Peter looked at the wind and the waves, he began to sink down. Sa diha nitutok kayo siya sa hangin o sa mga balon o nagkaninay kayo siya kaunlog sa dagat. Bible says Matthew chapter 14, 32. Sa tumbasang sa Mateo 14, versikulo 30 hanggang 32. Apan sa pagkamatigo niya sa usog na hangin, nahasog siya o misugod o kaunlog pusa, misingit siya, Ginoo, luwasa ako. Diha ibuktan siya ni Jesus o gibira o miingon si Jesus kaniya. Pagkagamay sa imong pagtuo, ngano nagduha-duha pa man o nanakay sila duha sa sakayan niya, mihulong ang hangin. Amen. When Apostle Paul pulled into the down into the water, Jesus helped him. Sa diha nga si Pedro nahulog sa dagat, nahulog sa dagat ang Ginoo si Ginoo Jesus mitabang gayud niya. Jesus Christ always ready help lift up our lives. Si Jesus andam kay siya mutabang sa atong kinabuhi aron kita makabangon. Because Jesus Christ is our Lord and Savior, Redeemer. Kasi Ginoo Jesus na atong Ginoo nga atong manluluwas. Number 2, look at Jesus who was nailed on the cross. Ikaduha, tan-awa sa Jesus nga gilansang dito sa cross. Bible says Jesus works on the wave of sins. Si Jesus naglakaw sa mga balod sa sala. We can realize about this one, Romans chapter 8, verse 1-2. So ito kining mabasa sa Roma 8, versikulo 1 hangtod 2. Roma 8, versikulo 1 hangtod 2. Tungod ni ini karon dili na hukman sa silot ang naiusa ang Kristo Jesus. Kay ang balaod sa espiritu nga naghatag og kinabuhi diha sa pagkayusa ang Kristo. Si Kristo Jesus nang luwas ka nato gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Amen. Amen. Jesus Christ helped the old sinner and give us the new strength. So sa Ginoong Jesus, ang
nadungay siya nga mutabang sa tanang makasala o maghatag og dugang puso. Also, Jesus worked on the wave of the worldliness and impurities. Si Jesus nagakaw sa mga balod sa kalibutanon o kahugawan. Bible says, 1 Corinthians chapter 6, verse 11 says, Sa itong masawang din sa unang Korinto 6:11. Unang Korinto 6:11. Ang pipila kaninyo sa magayon ni anak kaniadto. Apan ay hugasan na kamo sa inyong mga sadaong gihalad na pangungadto sa Dios. Imatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Jesucristo o pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Apostle Paul mentioned to Corinthians church members, you were worshipped, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our Lord. So sa Apostol Pedro, ingon gyud siya nga gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Also, Bible says, 1 John chapter 3, verse 8. Sa atong basahon sa unang Juan 3, bersikulo 8. Unang Juan 3, bersikulo 8, ang mapadayon sa pagpasala iya sa yawa. Kay yawa na pasalaman sa kapwa kayo sinugdan. Ang hinungdan sa pag-amin sa yawa, sa anak sa Dios, mao ang pagbuba sa mga buhat sa yawa. Demons need to make the people sin and trouble, but Jesus came to the world to destroy the demons' workers. So, ang yawa kayo, gusto kayo siya nga muhatag na itong sala o kasamo ang panagino kayo nagbuba sa buhat sa yawa. Also, Jesus works on the wave of the diseases. Si Jesus naglakaw sa mga balod sa sakit. Many people have trouble with the diseases. People have trouble with the disease and So, sickness. ang dagang mga tao nga nag-antos kayo sa sala. So Isaiah 53 verse 4 to 5 says this. Sa itong basahon sa Isaiah 53, versikulo 4 hanggang 5. Isaiah 53, versikulo 4. Surely he took up our infirmity and carried our sorrows. Jesus fulfilled the word of God through his death on the crosses. So gitungag ibigay ng Jesus ang ubutong sa Dios. We have been saved by the blood of Jesus Christ. So kita naluwas na kayo pinaagi sa humiling at dugo ni Jesus. Amen. So we praise God Almighty all the times, the blood of songs. Sa tugay dahigon kanunay atong buhi nga Ginoo. Bible says Jesus worked on the wave of the cause and the troubles. Si Jesus naglakaw sa mga balod sa tulo o kasamo. Bible says in Galatians chapter 3, 13 to 14. Sa itong basahon din sa Galatia 3, versikulo 13 hanggang 14. Christ redeemed us from the cause of the law by becoming cause for us. Apang For ginawa it is kita written, sa tulo sa balao pinakaspanak himo sa iyang kaugalingon na pinunglutungon kanang kasumala sa giingon sa kasulatan. Tinulong sa Dios sa bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Gihimo niya kini ni Kristo ang panalangin o isaa sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag nato sa dili ang Dios pinaagi kang Kristo Jesus aron madawat nato ang isaan sa Espiritu sa Dios pinagi sa pagtuo. Amen. Jesus Christ removed the whole cause and the trouble through his death on the crosses. So gikuha kayo ni Jesus ang tanang tunglo o kasamo pinagi sa cross. Jesus also make a blessing all over your eyes. So sa Ginoong Jesus kayo ang nagbuhat kayo siya panalangin
nimo o kanato. So when we believe in Jesus Christ, we'll become a blessing like Abraham. So kung ito kayo na Ginoong Hesus, may mo kayo na kasama kang Abraham ang iyang hindi panalingan. Also, Jesus walked on the way of death. Si Jesus naglakaw sa mga balod sa kamatayon. Bible says John chapter 11, 25 to 26. Sa itong basahon sa Juan 11, versikulo 25 hanggang 26. Juan 11, 25 hanggang 26, lumanta. O si Jesus mingon kaniya, ako ang pagkagabana o ang kinabuhi. Ang nagtuo ka na ako, isang tuon mamatay magbuhi. O ang tanan ng buhi, o nagtuo ka na ako, diligay mamatay, ituo ka ba ni ini. Amen. Jesus prayed, mentioned, I am the resurrection and the life. So, gimension kayo din ang Ginoong Hesus diri nga ako mao ang pagkabana o ang kinabuhi. Jesus want to give us the new life to Christians. So, si Ginoong Hesus kasugay siya nga muhatag na itong bagong kinabuhi. When we believe in Jesus Christ, we'll never die. Kung matuon na Ginoong Hesus, dili kita mamatay. Amen. Amen. Hallelujah. This is our wonderful blessing and hope in Jesus Christ. So, mao kini ang pinakaanindot nga panalangin o paglaom kanato. Also, Bible says, do not look at your surrounding, look at Jesus Christ. Ayaw kayo pagtanaw sa inyong mga palibot kung dili tanawa lamang si Jesus. Hebrew chapter 12, verse 2 says, Sa itong basahon rin sa Hebreo 12:2, let us fix our eyes on Jesus Christ. Musilog bisan pa sa iyang pag-anto sa cross. Nga wala niyang isabayan ang kaulang sa pagkamatay dito sa cross. Tungo sa kalipay ang mga matawag, tungo sa kalipay ang matawag niya o naglito siya sa tuon sa trono sa Diyos. We need to fix our eyes on Jesus Christ because He is the perfecter of our faces. So kinahanglan itutok itong mga mata, di lamang kang Hesus kaya siya gawin ang magbuhat sa atong pagtuo. I hope and pray for the church members will become a perfect Christian, real Christians. So nag-ako kayo tinanay si Pastor nga ato na makisuhanon. Maglimay mo hingpit ang ilang pagtuo. Number 3, where does my help come from? Ikatulog, diin magiging akong panabang. Bible says God will not slumber, so our feet will not sleep. Ang Diyos dili kayo matulog kung sa atong mga tiil dili kayo malakinas. Bible says Psalm 121 verse 32 post. Sa atong basahon sa Salmo 121 versikulo 3, 4. Salmo 121 3, 4 dumanta. Dili niya ituod na ikaw malakinas. Dili matulog ang imong panalipod. Ang mananaban sa Israel dili kayo magtuka o matulog. Amen. Our God is not sleep, always wake up. Sa itong Ginoo dili kayo matulog kung kano lang hilog na nagbata. So we can call to God any times in the morning, in the evening, night time, any times we can call to God like that. So, pwede kita nga kanunay magtawag sa Ginoo adlaw ubudto gabi. Hallelujah. This is very wonderful opportunity for all Christians. So, mo pinakaanindot sa mga tanang Kristohano. Because God is ready all the times for help His children. So, ang Ginoo ang nagiging siya kanunay nga mutabang kanato sa mga sa iyong mga alam. Also, God watches over us always. Ang Diyos sa bantay kanato. Psalm 121, 5 to 6 says. Sa itong masahon sa Salmo 121, 5, 6. Sa itong masahon sa Salmo 121, 5, 6. Ang Ginoo magbantay kanimo, ang Ginoo ana sa imong piliran, alang sa panalipod kanimo. Ang kainis sa ayaw dili makadaot kanimo. Ingon man ang dalang sa bulan panahon sa kagabion. Amen. 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 King of David Israel confessed likewise. Psalm 23 verse 4. So, si Hari David, yagay isugid din sa Salmo 23, 4. Salmo 23, 4. Gingon siya diri nga, bisan maguglakaw
hadlok. Kaya naguban ka man kanako. Kita nila, or di panalipdan mo ako, pinagi sa imong sungkod o bunal. Amen. Even though King of David was a very difficult time, many times. Bisan tuod si Haring David na sa ayaging kinabuhi, dagan siyang kalisod. But he will never fear a difficult time and evil things. So lagi siya nahadlok bisan pag sa negatibong kalisod. Because he knew very well God was with him. Kaya nasabi siya nga ang Ginoo uban kaniya. Amen. This is the very important lecture. God is with us all the time. Sumog kini ang importante nga ang Ginoo kanunay naguban ka nato. Also, God will keep us from all our harms. Ang Diyos mangalibot ka nato sa tanang kadaot. Bible says Salmo 121 verses 7 to 8. Itong masabi sa Salmo 121, versikulo 7 hangtod 8. The Lord will keep you from all Ang harms. Ginoo mangalibot ka rin kita sa tanang kadaotan. Ang pinagbiyak ng ang imong magantay kanimo bisan asa ka o bisan kung sa imong buhaton di ka magako sa kahulugan. Amen. The Lord God is very good. Sa atong Ginoo maayo gayud kaayo. That's why we must trust in the Lord God Almighty all the times. So munang musalag kita sa Ginoo kanunay. Also, Bible says God is faithful. So ang Biblia nag-ingon ang Ginoo gayud matalo. So we must be faithful like God and Jesus Christ. So kita kailangan na magmatarong sama sa atong Ginoo. Bible says in Deuteronomy chapter 8 verse 16. So atong masabi sa Deuteronomio 8:16. Deuteronomio 8:16 ngata siya ang naghatag kaninyo mana aron inyong kanon pagkaon nga wala pa gayon matilawi sa inyong kapigulangan ibuhat niya kini ang pagputo sa inyong garbo o sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahan. Amen. God provided manna to eating in the desert to Israel peoples. So Ginoo naghatag gayud mana aron kanon sa mga tao dito sa kamingawan. In the desert there is no food. Kaya dito sa kamingawan wala kay pagkaon dito. But Almighty God provided food manna every day from heavens. So ang Ginoo naghatag siya og mana gikan sa langit. That's why we must believe who is God. So munang musalig kita sa Ginoo. How God provided our manna. So giyon sa gayud paghatag ni Ginoong Hesus sa mana. That's why we must study Bible step by step continually for honesty. So munang magtuon kita kanunay sa Biblia. And then you can learn very clearly who is God. Aron makasabot kita kung kisa gayud ang Dios. Amen. Our true help does not come from the mountain of worldly power or money, but from the God Almighty, Creator of heaven and earth. Ang atong tinuod nga magtatabang dili gikan sa bukid sa kalibutanong gahom sa salapi kundi gikan sa atong Dios mao ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Therefore, we must lift up our eyes to God, not the mountains. Usa kinahanglan nato nga ihangan atong mga mata ngadto sa Dios ug dili gayud sa bukid. Hallelujah. Amen. We must fix our mind, eyes on Jesus Christ. So kinahanglan natong itutok tong mga mata diha kang Hesus. I like the people who attend the church every Sunday morning. So ganang espasyo atong mga tawo nga kanunay nagsimba sa Domingo. I like the people who attend the prayer meeting very well. So ganang
evangelism activities. O ganani si Pastor atong mga tao nga kanunay nga moapil sa pag-evangelize sa mga activity. God wants to make them very special evangelist and messenger for preaching the gospel of the world. So gusto gayud ni Ginoong Hesus nga himuon tong mga tawana nga espesyal nga magsasangyaw tibuok kalibutan. Almighty God wants to pour out revival in the Philippines. So ato gayong labing gamahanan nga Dios gusto gay siya nga maghimong kabukawan sa tibuok kalibutan. We expected revival come upon the Filipinos. So ato na gay paglaom nga ato na gay revival sa diri sa Pilipinas. So we must pray more honestly to God, seek God Almighty. So ang kay ta kanunay sa Dios. And then you will receive the power of God when the Holy Spirit come upon you. So makadawat kita gahom diha sa Ginoo ang Balang Espiritu mukunsad kan. We pray, Father God, thank you, Lord. We have heard the message. Lift up your eyes to God Almighty. Fix your mind on Jesus Christ all the times. Because God is with us. Please teach all of us church members. Lift up their eyes to God Almighty. For the glory of God, permitting God Almighty to become a wonderful blessing and become a wonderful missionary and the ministry of God through strictly training in the Lord. Thank you, Lord. Jesus Christ, help all of us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Say Amen. We are praying for the God-centered life, praying music.